ang ginawa ni Jesus, hindi niya hindi niya pinansin at hindi niya dinibdib yung mga sinabi sa kanya ng mga tao, ng mismong kababayan niya. Hindi niya dinibdib yun. Kaya, huwag masyadong sensitive. Di ba? Kaya, walang mangyayari kung magpapa-apekto ka sa mga sinasabi sa iyo. Wala kang mararating. Pero kung malinaw sa iyo, gusto mong mabago ang buhay mo, gusto mong umayos ang buhay mo, umasenso ang buhay mo, pues, ito, ano ang direksyon na gusto ng Diyos sa akin na tahaking ko? Doon ka mag-focus. Ano, kung yung magulang mo sasabing mahirap, pwede kang mabago kung gugustuhin mo. Huwag mong isisisi sa kanila. Kasi tatay ko ganito, nanay ko ganito, hindi na nila kasalanan yan. Ikaw na yan. Ikaw magdidesisyon na dyan. Yan ang ginawa ni Jesus. Hindi niya kinahiya. Pero, hindi siya nagpahinto na, okay, dito na lang ako. Kasi yan ang gusto nyo, yan ang sinasabi nyo. Hindi. Tuloy. Sinong nawalan? Yung mga hindi kumilala sa Kanya. So, kaya nagkakaroon tayo ng maraming biyaya dahil sa pagtanggap natin sa poong Jesus Nazareno. Kaya mamaya, no, kung sakali, pipila kayo, hahawak kayo, lalapit kayo sa Nazareno, lumapit kayo, nataglay ang pananampalataya at pagkilala sa Kanya mismo. Hindi sa himala, hindi sa kung ano man, kundi kapag kinilala mo sa Kristo, kinilala natin siya, magugulat ka sa biyayang darating sa buhay mo. Amen?